Independence Day, ngunit hindi lamang ang kalayaan ang ginugunita dito, kundi maging ang mga bayaning Pilipino. Kaakibat na kasi ng selebrasyon ng pagpapahalaga at pag-alala rin sa kanilang malaking kontribusyon upang makamit ang tinatamasa ngayong kasarinlan ng Pilipinas. Narito ang kabuuan ng balita. Kapwa makulay at masalimuot ang kasaysayan ng Pilipinas bago nito natamasa ang kalayaan bilang isang bansa. Mula sa mga bayaning inalay ang buhay para sa bayan, maging sa mga makabagong Pilipinong patuloy itong inilalaban sa kasalukuyan, hindi may tatanging nasa dugunan ng mga Pinoy ang pagiging isang bayani. Isang dambana ni Gat Andres Bonifacio sa mga patunay ng sakripisyo, katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino upang makamit ang tinatamasa ngayong kalayaan. At sa loob ng mahabang panahon, malaki rin ang naging papel ng dambanang ito sa pagdiriwang at pag-alaala sa kasarinlan ng Pilipinas na ipinagdiriwang ika-127 nitong anibersaryo ngayong taon. Mensahe ng programa ngayong taon na magbalik tanaw sa nakaraan at sa kasaysayan at gamitin itong tanglaw sa pagharap sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Sa isang payak na seremonya at programa sa dambana ni Gat Andres Bonifacio sa Monumento, Caloocan City, idinaos ng lokal na pamahalaan ng lungsod ang taunan na nitong panata kada ika-12 ng Hunyo na paggunita sa Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ni Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malipitan ang programa kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, ng mga kapulisan at maging ng mga mamamayang nakiisa sa selebrasyon. Sa kanyang maiksing talumpati, nagpugay si Malapitan sa alaala ng mga Pilipinong bayaning dugot buhay ang inihalay upang ilaban ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ginawa niyang halimbawa si Andres Bonifacio bilang isa sa maraming muka ng kalayaan ng Pilipinas. Si Bonifacio, ama ng katipunan na sa pamamagitan ng pagmamahal sa bayan at tapang, isa sa mga naging tagapagtaguyod ng Malayang Republika ng Pilipinas. Kasabay nito ang kanyang panawagan para sa mga Pilipino na patuloy lamang na ipaglaban ang Pilipinas upang makalaya naman ito sa mga problemang kinaharap nito sa kasalukuyan. Ngunit hindi pa po tapos ang laban. Kailangan pa rin nating lumaya sa mga suliranin ng ating lipunan at mayroon pa rin kahirapan na kailangang tuldukan. Subalit may tiwala ako na sa pagtindig ng bawat Pilipino para sa tama at para sa ating kapwa, unti-unti na tayong kumakawala mula sa mga problema ng ating lipunan na tila kadenang gumagapo sa atin upang tuluyang maging malaya. Samantala, panauhing pandangal naman sa pagdiriwang si Department of Interior and Local Government Undersecretary for Operations Omar Alexander Romero na kinilala ang kahalagahan at hitik na kasaysayan ng monumento bilang parte ng kwento ng paglayan ng Pilipinas. Kaya sa ika-127 taong anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, panawagan niya sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang hitik na kasaysayan ng bansa, maging ang alaala ng mga magigiting na bayaning Pilipino. Hamon niya ngayon sa mga Pilipino sa modernong panahon, gawing inspirasyon ang mga Pilipinong bayani upang magkaroon din ng lakas na ipaglaban ang mabuti at tapat na pamamahala sa Pilipinas bilang isang demokratikong bansa. Ang mga hamon ay hindi na pananakop ng dayuhan, kundi ang patuloy na pakikibaka para sa mabuting pamamahala, ligtas at maunlad na pamayanan at makatarungang lipunan. Ang sagot dito ay hindi revolusyon, kundi ang responsableng pagkilos ng bawat Pilipino. Mula sa barangay hanggang sa pambansang pamahalaan. Mula rito sa Bantayog, Gat Andres Bonifacio sa Monumento Circle, Caloocan para sa UTV News, Ria Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.